Magandang araw, kami ang ikatlong pangkat. Narito kami upang talakayin ang Saligang Batas 1987. Ang Saligang Batas ng 1987 na tinawag ding Konstitusyon ng Ikalawang Republikang Pilipino ay ipinanganak mula sa mga pangyayari sa EDSA People Power Revolution noong Pebrero 1986. Ating pag-usapan ang pagkakatatag nito. Ang Saligang Batas ng 1987 ay naipasa noong February 11, 1987 at ito ang pangunahing dokumento ng batas ng bansa na nagtatakda ng mga pamahalaan at ng mga karapatan ng mga mamamayan. Preamble. Ang pambungad nito ay nagpapahayag ng mga layunin ng konstitusyon kabilang na ang pagkilala sa Diyos, pagsugpo sa kahirapan, at pagprotekta sa karapatan ng mga tao. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, ensure ourselves and our posterity The blessings of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate its Constitution. Istrukturang pamahalaan. Itinaguyod nito ang isang sistemang pampolitika na may tatlong sangay. Ito ay ang ehekutibo na ang ibig sabihin ay ang Pangulo at Gabinete. Pangalawa naman ay ang legislatibo na ang ibig sabihin ay Kongreso na binubuo ng mga Senado. At ang huli ay ang hudikaturan na ang ibig sabihin ay mga hukuman. Karapatan at kalayaan ng mamamayan. Naglaan ang nakababatang karapatan at kalayaan kabilang ang kalayaan sa buhay, kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pamamahayag, at kalayaan sa pag-aari. Principle of separation of powers. Binibigyan din ito ang hiwalay na kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno upang maiwasan ang pang-aabuso at mapanatili ang balanse. Patakarang pangkabuhayan at pangkultura. Ang Saligang Batas ay nagbibigay ng mga patakarang pang-ekonomiya at pangkulturang nagtataguyod ng makabuluhang pag-unlad, pagkakapantay-pantay sa lipunan. Local government. Tinataguyod nito ang pagkakaroon ng mga lokal na pamahalaan na may sariling kapangyarihan at responsibilidad. Pagpapahalaga sa kapaligiran. May mga probisyon tungkol sa pangangalaga sa kalikasan at sa likas na yaman ng bansa. Ipinagbabawal ng mga batas. Ang Saligang Batas ng 1987 ay naglalagay ng hadlang laban sa diskriminasyon at iba pang mga batas na labag sa karapatang pantao. Amendments at revision. May mga nakatakdang proseso kung paano maaaring baguhin o amendyahan ang konstitusyon na maaaring isagawa sa pamamagitan ng referendum o konstitusyonal na kumbensyon. Ang Saligang Batas ng 1987 ay isang mahalagang dokumento na nagsisilbing gabay sa pamamahala ng bansa at sa pagprotekta ng karapatan ng mga mamamayan. Ang Artikulo 1 ng Saligang Batas 1987 ay patungkol sa pambansang teritoryo. Ito ay binubuo ng mga kapuluang Pilipinas. Kasama na dito ang lahat ng mga pulo at mga karagatan, at ang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan ng Pilipinas na binubuo ng mga katubigan at kalupaan. Pati na rin ang kalaliman nito, mga karagatang nakapaligid, nauugnay at nakapagitan sa isang kapuluan. Ito ay bahagi na rin ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Ang ikalawang artikulo ay patungkol sa pahayag ng mga simulain at mga patakaran ng Estado. Unang seksyon. Ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmula sa kanila ang lahat ng awtoridad ng pamahalaan. Ikalawang seksyon. Itinakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng mga patakarang pambansa. Tinatanggap ito bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga nasimulang batas pang-international. Nakikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan at pakikipagkaibigan sa ibang bansa. Ang ikatlong seksyon.
Ang otoridad ng sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar. Ang sandatang lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at Estado. Layunin nito ay siguraduhin ang kapangyarihan ng Estado at integridad ng pambansang teritoryo. Ang Artikulo 3 ng Saligang Batas ng 1987, na kilala rin bilang Bill of Rights, ay naglalaman ng mga pangunahing karapatan at kalayaan ng bawat mamamayang Pilipino. Layunin nitong protektahan ang individual mula sa pang-uubusos ng gobyerno at iba pang institusyon. Sa pamamagitan nito, ginagarantiyahan ang karapatan sa malayong pagsasalita, relihiyon, patas na proseso ng batas at kalayaan mula sa diskriminasyon. Pinangangalagaan din nito ang karapatan sa pribadong buhay at proteksyon laban sa hindi makatarungang paghuli o paghalughog. Sa makatuwid, ito ay nagsisilbing sandigan ng demokrasya, nagbibigay ng boses at proteksyon sa bawat Pilipino at nagsusulong ng katarungan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang Artikulo 4 ng Saligang Batas ng 1987 ay tumutukoy sa pagkakamamamayan ng mga Pilipino. Itinatakda nito ang mga kondisyon at proseso kung paano nagkakaroon ng pagkamamamayan ng isang tao sa Pilipinas. Ang isang tao ay magiging mamamayan ng Pilipinas kung ipinanganak siya mula sa mga magulang na mga mamamayang Pilipino o kaya ipinanganak siya sa Pilipinas at hindi siya isang mamamayan ng ibang bansa. Ang artikulong ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito ang mga batayan at mga kondisyon kung paano nagiging bahagi ng isang tao ang Estado ng Pilipinas. Ito ay nagsisiguro na ang mga mamamayan ng Pilipinas ay may mga tiyak na karapatan at proteksyon sa ilalim ng batas, pati na rin ang obligasyon na maging responsable sa lipunang kanilang kinabibilangan. Sa madaling salita, tinutukoy nito kung sino ang may legal na ugnayan at karapatan sa bansang Pilipinas. Ang Article 5 ng Saligang Batas 1987 ay patungkol sa suffrage o karapatan ng mga mamamayan na bumoto sa mga eleksyon. Ang Article 5 ay isang mahalagang bahagi ng karapatang pantao sa Pilipinas na nagtataguyod ng demokrasyang proseso at aktibong pakikilahok ng mga mamamayan sa gobyerno. Ang karapatang bumoto o suffrage ay maaaring isagawa ng lahat ng mamamayan sa Pilipinas na hindi diskwalipikado ayon sa batas, na hindi bababa sa 18 taong gulang at nakatira sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon at sa lugar kung saan itong balak bumoto. Ang Article 6 ng Saligang Batas 1987 ay patungkol sa Legislative Department o sangay ng lehislatura ng bansa. Ito ay mahalaga sa pagpapatakbo ng demokratikong pamahalaan ng Pilipinas. Ito rin na nagtataguyod ng sistema ng paggawa ng batas sa Pilipinas, na nagbibigay na representasyon para sa mga mamamayan at ang kanilang boses sa pamahalaan. Ang lehislatura ang nagsisilbing tinig ng bayan sa pagpapaabot ng mga pangangailangan at saloobin ng mamamayan sa pamahalaan. Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, Artikulo 7 ng Kagawarang Tagapagpagana. Ang Pangulo ng Pilipinas ang puno ng Executive Department, siya ang pangunahing tagapagpatupad ng mga batas ng bansa at nagsisilbing Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo ay inihahalal ng mga mamamayan. Kailangan isang mamamayan ng Pilipinas, rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat at hindi bababa sa 40 taong gulang sa araw ng halalan. Dapat residente ng Pilipinas ang hindi bababa sa 10 taon bago ang halalan. Ang Artikulo 8 ng Konstitusyon ng Pilipinas ay tumutukoy sa Judicial Department o Dikatura. Ito ang sanghay ng pamahalaan na may mga kapangyarihang magbigay kahulugan sa mga batas, magresolba ng mga hindi pagkakaunawaan, at tiyakin ang batas ay naipapatupad ng tama. Ang hudikatura ay binubuo ng mga kataas-taasang hukuman at iba pang mas mababang hukuman na maaaring itatag ng batas. May kapangyarihang suriin ang mga kilos ng pamahalaan upang matiyak kung ang mga ito ay alinsunod sa konstitusyon. Nagdidesisyon sa mga usaping may kinalaman sa mga opisyal ng pamahalaan, batas at karapatan ng mga tao. Ika-9 na artikulo. Ang mga komisyong konstitusyonal. Ito ay may layuning magsagawa ng mga tungkulin na may kinalaman sa mga mahalagang aspeto ng gobyerno, tulad ng mga usapin ng politika, kalusugan, edukasyon at iba pang pampublikong serbisyo. Kabilang sa mga komisyong ito ang Civil Service Commission, Commission on Elections o COMELEC, at Commissions on Audit. Ang Artikulo 10 ng Saligang Batas ng 1987 ay tumatalakay sa local government. Nilalayo nito na bigyan ng kapangyarihan ng mga pamahalaang lokal
tulad ng mga lalawigan, lungsod, bayan at barangay upang masiguro ang mas epektibo at responsableng pamamahala. Sa ilalim ng artikulong ito, binibigyan din ng autonomiya ng mga lokal na pamahalaan kung saan sila ay may kalayaang magpasya at magpatupad ng mga programa na naaayon sa kanilang pangangailangan at interes ng kanilang nasasakupan. Ang artikulo 11 ng Saligang Batas ng 1987 na tinatawag na Accountability of Public Officers ay nagsasaad ng tungkulin ng mga opisyal ng pamahalaan na maglingkod ng may karapatan, integridad at pananagutan sa mga mamamayan. Ang artikulong ito ay nagtatakda ng mekanismo upang masigurong maayos ang kanilang pamamahala tulad ng pagkakaroon ng ombudsman at sandigang bayan na nag-iimbestiga at nagpaparusa sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian o pag-abuso sa kapangyarihan. Binibigyan din ito na ang kapangyarihan na pamahalaan ay isang pribilehiyo nagmula sa taong bayan, kaya't ang sino mang opisyal na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin ay nararapat na managot sa ilalim ng batas. 12 artikulo, Pambansang Ekonomiya at Patrimonyo. Ito ay naglalayong tiyakin na ang ekonomiya at yaman ng Pilipinas ay ginagamit para sa kapakanan ng lahat sa halip na konsentrado lamang sa ilang individual o sektor. Pinahalagan nito ang kasarinlan at ang karapatan ng mga mamamayan sa kaunlaran at kasaganahan. Article 13, Social Justice and Human Rights. Layunin ng artikulong ito na mabigyan ng pantay na oportunidad ang bawat Pilipino, lalo na ang mahihirap sa pamamagitan ng mga reforma sa lupa, pabahay, kalusugan, trabaho at karapatang pantao. Tinitiyak nito ang pagkakaroon ng makatarungang lipunan kung saan ang mga mahihirap at nangangailangan ay binibigyang oportunidad o prioridad. Artikulo 14, Education, Science and Technology, Arts, Culture and Sports. Nakatuon ito sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat, pagsusulong ng agham at teknolohiya, pagpapanatili ng sining at kulturang Pilipino, at pagsuporta sa pagpalakasan. Nilalayan nitong mapaunlad ang talento, kaalaman at pagmamahal sa bansa ng bawat mamamayan. Ang Artikulo 15 ng 1987 sa Ligang Batas ay mahalaga dahil isinaalang-alang nito ang mga bata bilang mga pangunahing miyembro ng lipunan na may karapatan at dapat kalagyan ng proteksyon. Ang pagtuon sa mga karapatan ng bata ay hindi lamang makakatulong sa kanilang individual na pag-unlad, kundi na rin sa pagsulong ng isang mas makatarungan at maunlad na lipunan. Ang prinsipyo sa likod ng Artikulo 15 ay nagtuturo sa lahat ng mga Pilipino na irespeto at pangalagaan ang mga bata at itaguyod ang kanilang karapatan sa isang ligtas at masayang kapaligiran. Sa kabuuan, ang Artikulo 15 ay isang mahalagang bahagi ng saligang batas na nagtataguyod ng kabutihan ng mga bata, nag-aalaga sa kanilang mga karapatan at nagtatakda ng responsibilidad ng Estado at mga pamilya sa kanilang pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagsunod ng mga probisyon ng artikulong ito, ang lipunan ay nakakagawa ng mas maliwanag at mas makatarungang na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Ang Artikulo 16 ng 1987 sa Ligang Batas ay napakahalaga dahil ito ay nagtataguyod ng isang mas malawakang at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pagkikilala sa pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan. Pinasasalamatan at pinaprotektahan nito ang mga karapatan at kapakanan ng bawat kasapi nito. Ang mga prinsipyo at probisyon na nakapaloob sa artikulong ito ay nag-aalok ng isang balangkas kung saan ang mga pamilyang Pilipino ay maaaring umunlad at gumalaw ng may dignidad. Isang mabisang paraan upang matugunan ang mga hamon at problema panglipunan ang pagbibigay pansin sa pamilyang batayan ng bawat tao. Sa kabuuan, ang Artikulo 16 ay nagbibigay diin sa halaga ng pamilya sa lipunan at ang responsibilidad ng Estado na suportahan at protektahan ito, sa pagtiyak na ang mga pamilyang Pilipino ay tumatanggap ng wastong proteksyon at suporta. Ang artikulong ito ay nagsisilbing pundasyon ng isang mas makatarungan at maunlad na lipunan.
Ang Artikulo 17 ng 1987 Konstitusyon ng Pilipinas ay tungkol sa mga amendments o revision ng konstitusyon na nagbibigay ito ng proseso kung saan maaaring amyendahan o baguhin ang konstitusyon. Ang artikulo na ito ay natatatag ng mga mekanismo para sa pagbabago o pag-aamyenda ng konstitusyon upang matiyak na ito ay nanatiling tumutugon sa nagbabagong pangangailangan ng bansa habang pinapangalagaan ang demokratikong proseso.